palad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Maganda po na mapansin at maalala natin ang isang sulat po ni San Pablo na sinabi niya, ang kayamanan daw ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Is money bad? No. Pero ang lubos na mapagmahal sa kayamanan, na yun ang nagiging dahilan ng pagiging maramot, sa term natin ay sugapa. Yun yung problema. Ang kayamanan sana'y maging lingkod, hindi Panginoon. Ang kayamanan ang maglilingkod sa atin. Hindi tayo ang naglilingkod para sa kayamanan. Siguro magandang pasimula natin. Totoo, kailangan mo ng pera. Saan ka kukuha ng makakain? Saan ka kukuha ng pambayad ng kuryente, tubig? Sama mo na wifi. Pero kung yun ang hinahanap mo, yun ang laging hinahabol mo, at ang Diyos ay isinasantabi mo, teka, may problema na tayo. Kasi ang tao na nagmamahal sa pera ay ang taong nagiging maramot, ayaw mawalan. Ang gusto niya lagi, siya ang tumatanggap. At ang taong maramot, hindi na marunong maglingkod. Gusto na niya, siya ang paglilingkuran.
siya na ang masusunod. At iniisip niya, ang Diyos, kaya niyang bayaran. Lord, ito, sagutin mo panalangin ko. Pasensya na. Hindi ho ganun ang Diyos. Maganda po para sa atin bilang Kristiyano na muling makita ulit. Ano bang mas mahalaga? Anong importante sa buhay natin? At kung anong importante sa buhay natin, naroon yung values natin. Our values help us make decisions in life. And if we value God, ang ating mga desisyon sa buhay na'y nakaugat din sa ating pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. Pero kung ang value mo ay kayamanan, pera, status, lahat ng gagawin mo ay patungo na doon sa vina-value mo. Magandang paalala sa atin ng Diyos. We value God first. Bigyang halaga at pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinabi ni Jesus ganyan ang nagsasapit na natitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya magandang paanyaya sa atin at hamon sa atin bilang mga Kristiyano na lagyan natin at bigyang halaga natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ho where your treasure is, there also your heart will be. And if we treasure God in our life, our heart is with God. At pag ang tao ang puso niya ay nasa Diyos, hindi nagkukulang ang taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Hindi nagkukulang ang tao na buo ang tiwala sa Diyos. Diba? Sa ating buhay bilang mga deboto ng mahal na pong Hesus Nazareno at mga nananalig sa Kanya, hindi ba pag may hinihingi tayo sa Panginoon, ipinagkakaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan sa Kanyang panahon? Kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Kailan tayo iniwan ng Diyos? Hindi naman, di ba? Minsan, pakiramdam lang natin, akala lang natin wala siya, pero nandyan lang siya sa tabi natin. Kasama natin, kalakbay natin. Kaya imbitasyon sa atin, ilagay ang ating puso sa Panginoon, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin. At bilang Kristiyano, tayo ay tutugon sa Kanyang halimbawa, tutugon sa Kanyang imbitasyon na ilagay ang puso natin, hindi sa kung anumang bagay, kundi ilagay ang ating puso sa Diyos na ating tunay na kayamanan. Amen.